Morning po. Happy Lord's Day. Isang kagalakan po na tumayo sa harap ninyo ngayong umaga at ipahayag ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Babasahin ko po ulit yung ating text, pero ngayon po ay babasahin ko sa version ng English Standard Version. Sabi dito, "Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I'm going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it." Sa verse 12 po ay ganito po yung sinasabi sa ang Biblia version. Sabi dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Imagine yourself na ikaw yung isa doon sa mga alagad na sinasabihan nito ni Jesus. Kung ikaw yung kasama ni Jesus nung panahon na to, na nakita mo lahat ng wondrous miracles, amazing miracles na ginawa ni Jesus. Nakita mo yung kanyang power, yung kanyang authority. Nakita mo yung utusan niya, yung lahat ng bagay mula sa pagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit, pagpapalakad ng mga patay, pagpapalakad ng mga lumpo, di makalakad, pagbuhay sa mga patay, paglakad dun sa tubig, at yung pagpapalit niya ng tubig na naging alak. Hindi ko ma-imagine kung paano ko tatanggapin yung sinabi ni Jesus kung ako'y nasa kalagayan ng mga alagad at sinabi niya sa akin na all the works that I do ay gagawin ko din. Naisip ko pa yung pinakain niya yung 5,000 na hindi gumagasta ng kahit piso. I don't think na magagawa ko yon bilang isang alagad. Nandun pa na nagpatawad siya ng kasalanan at bumuhay siya ng mga patay. This is very overwhelming. Tapos ngayon, dun sa chapter na ito, sa chapter 14, ay nagpapaalam siya. Sinasabi niya na, aalis na ako. Aalis na ako, tapos kayo naman yung gagawa ng mga ginagawa ko. At sabi niya, higit pa dito yung gagawin nyo. Lalong dakila kaysa rito yung mga gagawin niya. Sa ESV, greater works than this he will do. Parang, wait lang. Hindi pa nga nagsisink in yung unang sinabi ni Jesus na gagawin din naman niya yung mga gawaing aking ginagawa. Meron agad kasunod na lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. And ang expectation is gagawin ito ng mga alagad in the absence ni Jesus. Kasi babalik na siya sa langit, babalik na siya sa Ama. Sabi doon, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Wait lang ulit. Parang wait lang. So siguro sa isip ng mga alagad, naglalaro sa isip na yung mga tanong na paano ko gagawin yung mga ginawa ni Jesus? At paano mangyayari na yung gagawin ko will be greater dun sa ginawa ni Jesus? And pangatlo, paano ko magagawa yon samantalang aalis na si Jesus? Iiwanan na niya kami. And then, there's also yung
subject ng prayer. Pagdating sa prayer, who can pray like Jesus? Sabi sa John 11:41-42, John 11, ito yung history ni Lazarus, nung binuhay ni Jesus si Lazarus. Sabi ni Jesus, sabi dun sa verse, kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata. At sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinasabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila ay magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. So pag nag-pray si Jesus, meron siyang instant assurance na dinidinig siya at sasagutin siya ng Ama sa langit. Who can pray like that? Now, yung ating main text na John chapter 14, 12-14 may sound like an impossible task. Sabi doon, truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than these will he do because I'm going to the Father. Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. That sounds somewhat impossible. Pero kung titingnan natin mabuti yung verses, yung ating text, wala namang inuutos dito ang Panginoong Jesus. Basahin niyo ulit yung verse kung ayaw niyong maniwala na wala namang utos dito. Walang utos dyan. Wala. Well, now, that changes everything, di ba? Wala naman palang utos eh. Minsan nagkakamali lang tayo ng interpretation dun sa binabasa natin na, inuutos siguro to sa akin ni Jesus. Pero hindi naman pala ganon. So, rules of interpretation. Ito yung isa sa rules of interpretation ng pagbabasa sa Bible. Para hindi tayo magkamali sa pagkakaunawa sa binabasa natin. We need to analyze yung sentence. Ito ba ay imperative sentence, interrogative sentence, declarative sentence, etc. Kasi sa unang tingin, parang may gustong ipagawa si Jesus doon sa mga alagad. Pero yung passage natin na to, yung text natin na to, walang iniutos si Jesus. Instead, these are guarantees. Na pagdating ng tamang oras, ito yung siguradong mangyayari. Guarantees. That they will do greater works and have answered prayers. Ito po yung title ng ating mensahe ngayong umaga. Greater works and answered prayers. Taas ang kamay kung sino sa atin yung gustong makagawa ng greater works and have answered prayers. Siyempre, lahat tayo, di ba? Lahat tayo gusto yun. So kung nagtatanong tayo, kapatid, applicable ba sa akin to? Applicable ba sa akin yung verse na to? Yes. Applicable ito sa'yo. Applicable to sa atin. Yes. Pero here comes the if. If, ibig sabihin may kondisyon. If we meet the condition. Ano yung condition? Sabi sa verse 12, whoever believes in me. So para lang ba ito sa mga naunang disciples, yung verse na to? No, this applies to whoever believes in Jesus. So para ma-complete natin yung statement, if you believe in Jesus, you will do greater works and have answered prayers. If you believe in Jesus, you will do greater works and have answered prayers. Ayos, di ba? Sarap pakinggan. Pwede na kayong umuwi. Okay na kapatid. Okay na ako dun sa inspirational na quotes na yon. Pero wait lang. Bago kayo magsimulang
bago kayo magsimulang magbabaan o umalis at magsabi ng, I claim it in Jesus' name. I claim healing, I claim success and happiness. I claim promotion and more income in Jesus' name. At kung ano pang claim it na yan. Teka lang muna, pag-usapan muna natin ito ng mas malalim. So ngayon, alam na natin na yung verses nito ay applicable. Applicable para sa lahat ng may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yung susunod na tanong, ito naman ba ay applicable sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng sitwasyon? Bago natin isipin na I will do greater works pala. Ibig sabihin ay mapopromote ako sa trabaho. Lalaki yung business ko, mas magiging mahusay ako kaysa sa ibang co-workers ko. At lahat ng panalangin ko, sabi dun sa verse, at lahat ng panalangin ko ay sasagutin ni Lord. So, ganun ba yun? Tingnan natin. Kasi yung verse na to, yung passage na to, ito ay isa sa mga pinakamadalas gamitin ng mga tao. At isa din to sa pinakamadalas na misinterpreted verse sa Bible. So, applicable to sa lahat ng believers, sa lahat ng true believers. Pero hindi ito applicable sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng sitwasyon. Let's pray. Aming Ama, aming Diyos na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba ka namin ngayong umaga na ito. Ama, inaalay namin sa iyo yung buong araw na ito. Inaalay namin sa iyo lahat ng aming gagawin sa umaga na ito that your name may be glorified in our songs, in our prayers, in our worship, and in our lives. Gabayan mo po kami, Ama, as we listen to your word para maunawaan namin ang mensahe mo exactly sa kung ano yung gusto mong sabihin sa amin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So sabi ko kanina, applicable itong text sa lahat ng believers, sa lahat ng true believers na nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero hindi ito applicable sa lahat ng pagkakataon or sitwasyon. Ibig sabihin, lahat ng nananampalataya sa Panginoong Hesus ay guaranteed na makagagawa ng greater works. And they are also guaranteed with answered prayers as long as we're doing the work of Jesus and the will of the Father. Maraming tao are holding on to these verses and then realizing sa dulo na hindi pala mangyayari kung ano yung inaasahan nilang mangyari. Tapos, nagiging depressed. Lord, sabi mo, I will do greater things eh. Sabi mo, pag nag-pray ako in Jesus' name, sasagutin mo yung prayer ko. Pero bakit ganito? Bakit bumagsak pa rin ako sa board exam? Bakit nasira pa din yung pamilya namin? Samantalang, I claimed it naman. Nung nag-pray ako, I claimed it in Jesus' name. Hindi pala totoo yung verse na to, Lord. Kasi hindi nangyari sa akin. Well, totoo yan, kapatid. Yung verses na binasa natin, totoo. Ang hindi totoo ay yung hallucination or yung imagination natin na binigay sa atin ang Panginoong Hesus at pwede natin gamitin yung pangalan ni Jesus para magically na mawala lahat ng problema natin. Para maging lucky charm sa mga ginagawa natin and to serve yung sarili nating kagustuhan and interest. Hindi natin pwedeng ipilit sa Diyos yung gusto natin dahil lang sinabi natin na in Jesus' name. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na ang kumontra sa prayers ko ay kumokontra sa kapayapaan. Yung guarantee ng greater works and answered prayers ay hindi guarantee
na we will live happily ever after. Hindi ito guarantee para mangyari yung gusto nating mangyari. Ito ay guarantee para mangyari yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa buong mundo. Naniniwala ako na gusto ng Diyos na sagutin lahat ng prayers natin para maging masaya tayo. I truly believe that. Kasi mga anak niya tayo eh. Sabi sa John 16:23-24, "In that day, you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. Until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Ask, and you will receive, that your joy may be full." Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Gusto ng Diyos na sagutin lahat ng prayers natin para maging masaya tayo. Kasi anak niya tayo eh. At hanggang pwede niya tayong pagbibigyan niya tayo eh, napatunayan na natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Minsan kahit hindi natin deserve, binibigay pa rin niya. Pinagbibigyan pa rin niya tayo. Pero the works of Jesus and the will of God, they always take priority pagdating sa Diyos. Ito palagi yung uunahin niya, hindi yung kung ano yung magpapasaya sa atin. E paano kapatid kung magkaiba yung gusto ng Diyos sa gusto ko? So nagkaiba kayo ng Diyos ng gusto. Well, problema yan. Pero ito naman yung tanong ko sa iyong kapatid. Sinong mag-a-adjust? Ang Diyos bang mag-a-adjust sa prayers mo? Ang Diyos bang mag-a-adjust para mangyari kung ano yung gusto mo? Ito ay problema ng puso natin na dapat nating ayusin. Kung ito yung sitwasyon mo kapatid, hayaan mo na tulungan ka namin. Hayaan mo na tulungan ka ng salita ng Diyos. Verse 12, "Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do." Yung word na believe, ito yung primary condition. Kung tunay yung pananampalataya mo sa akin, sabi ni Jesus, gagawin mo din yung mga ginagawa ko. Utos ba yun? No. That's a guarantee. That's a guarantee na gagamitin ka ng Diyos sa mga plano niya at pwede nating panghawakan yung guarantee na yon dahil anong sabi sa verse 12? We're sure yung guarantee na yon dahil sabi sa verse 12, "Because I'm going to the Father." Hindi ito pangkaraniwan yung situation. Kasi sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Siguradong magagawa ninyo ang ginagawa ko at higit pa kasi iiwanan ko na kayo." Parang may mali dun sa statement, di ba? Hindi ba't mas mainam kung kasama nila si Jesus para magawa nila yung mga gawain na sinimulan ni Jesus? Para mayroong nag-guide sa kanila, may nagtitrain sa kanila, at may patuloy na sumasama sa kanila. Kasi hindi nga nila alam yung gagawin eh. Mga trainees pa lang sila ni Jesus. So bakit kailangan niyang iwanan yung mga alagad? Bakit kailangan niyang umalis? Actually, yung chapter 14 ng John ay nagsimula sa pagpapaalam ni Jesus. Nagsimula sa pagpapaalam ni Jesus na malapit na siyang umalis. Sabi sa verse 2, "Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan." So nagpapaalam na siya na aalis siya at pupunta siya sa bahay ng kanyang ama. Hindi ito maintindihan ng mga alagad, obviously. At hindi rin nila inaasahan yung pagpapaalam ni Jesus. And hindi rin nila alam kung saan pupunta si Jesus. Kaya nga, sabi sa verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" And maraming sinabi si Jesus
na hindi pa nila naiintindihan ng mga oras na ito. And sigurado, kung tayo man yung nasa situation ng mga alagad, ganun din tayo. Marami rin tayong hindi maiintindihan. Naisip ko tuloy, and kung naisip nyo din siguro, paano kaya kung hindi umalis si Jesus? Kung nagstay pa din siya dito sa lupa after niyang mabuhay, and hindi siya umalis. Mas naging okay kaya yung mundo kung merong Jesus na kasama natin? Palagay nyo. Well, syempre, alam ko naman na hindi yun yung kalooban ng Ama, and alam naman natin na hindi yun yung nangyari. Pero naisip ko lang, paano kaya kung di umalis si Jesus? Nakakainis yung mga ganitong tanong, lalo na yung matutulog na ako, yung maaga pa akong gigising bukas. Tapos nakapikit na ako, tapos bigla akong maiisip, paano kaya kung hindi umalis si Jesus? Parang kakaisip, napuyat ka na hanggang inumaga ka na sa pag-iisip. So anyway, yung pag-akyat ni Jesus sa langit at yung pagbalik niya sa Ama ay napaka-importanting event sa ating mga Kristiyano. Sa ibang bansa, sineselebrate nila to yung the Day of Ascension. Sineselebrate din nila yung Day of the Pentecost. Pero tayo, mas sineselebrate pa natin yung graduation, yung pagpumasa sa board exam, yung baby, yung first month birthday, second month, third month, buwan-buwan. Buwan-buwan may celebration yung baby. Pero nung umakyat si Jesus sa langit, at ito yung isa sa pinaka-importanting event sa buhay natin, hindi natin sineselebrate. Pag-usapan nga namin tong mga elders. Kailangan natin tong lagay sa calendar to celebrate. So itong pagpapaalam ni Jesus is both unexpected and uncomfortable but necessary. Kailangan siyang umalis. So bakit kailangan umalis ni Jesus? Number 1, to prepare a place for all His disciples. Ito yung binasa natin kanina, John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. So umalis siya kasi meron siyang gagawin sa langit na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang bumalik doon para ipaghanda yung kanyang mga disciples, ipaghanda niya lahat ng tagasunod niya, ng nanampalataya sa kanya, ng matitirhan. Number 2, kailangan umalis ni Jesus in order that the Holy Spirit would come. And this is very important. John chapter 16, verses 7 to 11. Sabi doon, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko ay sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Umalis si Jesus so that the Holy Spirit would come. Ang tungkulin ng banal na Espiritu ay i-convict lahat ng tao sa ating kasalanan. Hindi natin trabaho na ipumuka sa isang tao yung kasalanan niya. Para tumaas yung tingin natin sa sarili natin at para mangliit siya at magsisi sa kasalanan. Hindi natin trabaho na ipumuka yung kasalanan ng isang tao. Trabaho natin na i-share yung gospel sa ibang tao, and then trabaho ng Holy Spirit na i-convict yung tao na yon sa kanyang kasalanan. Siya yung nagdadala ng heavenly guilt
sa isang tao. Ito yung guilt feeling na maiibsan lamang ng mabuting balita ni Kristo. Kaya ang work of the Holy Spirit is to bring the people back to Christ at panatilihin si Kristo sa puso natin. Binabalik pa rin ng Holy Spirit tayo sa Panginoong Jesus kahit hindi na natin siya kasama. Kaya nga kahit nung umalis si Jesus, anong sabi niya sa mga alagad? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon dahil sa Holy Spirit. Yung pangalan ni Jesus na Emmanuel, na ang ibig sabihin ay God is with us, ay naging God is in us dahil sa ginawa ng banal na Espiritu. Number 3, kailangang umalis ni Jesus in order that the gospel would be preached to all nations. In order that the gospel would be preached to all nations. Gawa chapter 1 verse 8. Sabi doon, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. And this is very important na yung gospel ay makarating sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar at hindi lang ma-stuck sa Jerusalem, hindi lang ma-stuck sa Israel. Ang Israel ay piniling bayan ng Diyos. So kaya nga meron tayong Old Testament kasi ito yung kasunduan na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Kasunduan niya kay Abraham, kay Moses at kay David. Dito natutunan natin yung kasaysayan at yung kaharian ng Israel. Ipinakita nito kung paano dapat yung Israel ay maging ilaw ng mundo, maging example, maging tanglaw ng pagpapala sa mga kalapit bansa at para ipakilala sa mundo na mayroong totoong Diyos, na mayroong buhay na Diyos, na may makapangyarihang Diyos, para ipakilala sa mundo kung sino si Yahweh. Pero sa pagkabuhay ni Jesus, nabago ang lahat. Hindi lang Israel yung tanging nagmamay-ari ng titulo ng bayan ng Diyos. Yung promised land ay hindi na tumutukoy sa isang piraso ng lupa sa Palestine. Dahil after Jesus' resurrection, the promises of God to all who believe in Jesus extends far beyond the promised land. And the gift of salvation has been made available to every land. Hindi na sa isang land lang. Ang Israel ay inatasang maging tagapagdala ng kaligtasan sa mundo. Ang buong mundo ay pagpapalain sa pamamagitan ng katwiran ng Israel. That's the original plan. That's the Old Testament covenant. Pero, paano kung ang bayang tinawag upang maging daan ng kaligtasan ng mundo ay naging bahagi ng problema? Instead na maging paraan sila para sa kaligtasan ng marami, naging bahagi pa ng problema ang Israel. Dahil dito, yung kasalanan ay hindi na solusyonan at nanatili ang galit ng Diyos sa mga tao. Nabigo ang Israel, kaya hinayaan ng Diyos na masakop sila ng iba't ibang bansa at ma-exile sila sa iba't ibang lugar. And then comes Jesus. Sa pagdating ng Panginoong Hesus, ginawa niya ang hindi nagawa ng Israel. At dahil tinupad niya ang layunin ng Diyos na hindi nagawa ng Israel, ang mabuting balita tungkol sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay, ang mensahe ng New Testament, ng bagong tipan, na hindi na nakafocus lang sa isang bansa o sa isang lahi. At hindi lang yun, nagsimula ng gawin ng Panginoon yung bagong Israel, isang bagong bayan para sa Kanya. Ngayon, yung pagiging bayan ng Diyos ay nabuksan na sa lahat ng lugar, sa Hudyo man o sa Hentil. At hindi na ito nakakulong sa Israel o sa isang lugar. Yung pagiging bayan ng Diyos ay naging available sa lahat ng lugar. Sino man na nagtitiwala kay Jesus, sino man na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan ang sabi sa Romans chapter 10 verse 13. Sabi doon, sino man.
Ang kaligtasan ng mundo ay hindi na nakasalalay sa isang lahi, hindi na sa isang lugar, hindi sa Torah, hindi sa Sabat, hindi sa pagtutuli, hindi sa mabubuting gawa. Ang kaligtasan ng mundo ay nakasalalay na sa ginawa ni Kristo. Sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Israel, dapat ba nating ipanalangin yung kapayapaan at matigil na yung gera sa Israel? Yes, we should always pray for peace, sa kapayapaan. Pero wag tayong magsalita o mag-isip na yung lugar na yun at yung mga tao dito are still the chosen people of God. Dahil kung ganun pa rin tayong mag-isip, binabaliwala natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. At sinasabi pa din natin na yung mga tao na to ay may kaligtasan pa din dahil doon sa lahi nilang pinagmulan. Dahil sila ay galing kay Abraham na kahit hindi sila sumampalataya sa Panginoong Jesus, sila pa rin yung chosen people. Natapos na yung lumang kasunduan na yon nang dumating ang Panginoong Jesus. Yung mga Hudyo na natiling Hudyo and continue to reject yung salvation that comes from Jesus, ay walang pag-asang maligtas kahit kaninong lahi sila nagmula. Dahil walang ibang paraan ng kaligtasan maliban sa Panginoong Jesus. Ito yung kinakanta natin na there is one gospel. And that's where we stand. We stand in the gospel of Jesus Christ. All other ground is sinking sand. Walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So dahil sa pagbabalik ng Panginoong Jesus sa Ama, sino mang naniniwala sa Panginoong Jesus, ay biniyayaan ng banal na Espiritu to empower us to do the works of Jesus and do greater works. Ito yung nangyari sa mga unang alagad. And ito yung recorded dun sa Book of Acts. I will try to summarize. So bago umakyat si Jesus sa langit, ipinangako niya yung Holy Spirit na dadating sa mga alagad. Sabi niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem because not too many days, ilang araw lang ay dadating o ipadadala ko sa inyo ang Holy Spirit. After umakyat ni Jesus sa langit, pagkatapos ng ilang araw, bumaba yung Holy Spirit. Habang sila ay nagkakatipon-tipon sa isang lugar at nagsimula silang magsalita ng iba't ibang wika na hindi naman nila pinag-aralan. Pagkatapos noon, nagpunta sila sa iba't ibang lugar para magpagaling ng may sakit, magpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng iba't ibang miracles. Pero hindi yun ang primary work nila. Ang primary work nila ay yung sinabi sa kanila ni Jesus na make disciples of all nations, teaching them to obey Jesus and to share the gospel of Jesus hanggang sa dulo ng mundo. The Holy Spirit, yung Holy Spirit na tinanggap ng mga unang alagad is the same Holy Spirit na tinanggap natin o ng lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus. And this is the same, it has the same power. It has the same conviction. Kaya nga tingnan niyo yung isang kapatiran na mananampalataya, hindi yan papayag ng wala siyang ministry na kinabibilangan. Hindi yan mapakali na tagapakinig lang. Siya yung, sino yung dito yung naka-experience na pagkatapos niyang maunawaan yung ginawa ni Kristo para sa kanya, nung naunawaan niya yung gospel, na parang laging may nagtutulak sa iyo na sabihin ito sa ibang tao, lalong-lalo na dun sa mga mahal mo sa buhay. There's always that urge to share the gospel sa ibang tao. That's the guarantee of the Holy Spirit working within you. Kahit gaano ka pa kamahiyain, hindi ito mapipigilan. Hindi basihan kung wala kang pinag-aralan, kung lalaki ka man o babae, sasabihin, babae po ako kaya wala akong pwedeng gawin. Bata ka man o matanda, may pera ka man o wala. Because the moment you believe in Jesus, the Holy Spirit will work in you and will give you the power and wisdom to do the works of Jesus. And that's a guarantee. Ibig sabihin ba nun, magagawa na natin yung mga ginawa ni Jesus na magpakain ng 5,000 nang hindi gumagastos kahit piso? Yung pamilya ko nga, yung 500, pag lumabas ka, kulang eh. Ilan lang kami? 5 lang kami.
Magagawa na ba natin yung ginawa ni Jesus dahil nasa atin yung Holy Spirit na lumakad sa ibabaw ng tubig o bumuhay ng mga patay? Well, kung gusto ni Jesus, pwede, pero not literally. Well, bakit yung mga disciples na hindi naman sila si Jesus, when they received the Holy Spirit, nagawa nila yung mga miracles na ginawa ni Jesus? Nakapagpagaling sila ng may sakit, nakapagpalaya sila ng masasamang espiritu. Nakagawa sila ng iba't ibang miracles. Hindi naman sila si Jesus. Sa palagay ninyo, bakit ganon? So, unahin muna natin si Jesus. Bakit sa pagtuturo ni Jesus sa mga tao ay kailangan pa niyang gumawa ng mga miracles? Sabi sa verse 11, atras lang tayo ng konti, sabi diyan, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Alam ni Jesus na hindi sapat yung words niya, yung mga salita niya, kahit gaano pa siya karunong, kahit gaano kagaling yung wisdom niya para paniwalaan siya ng mga tao. Para maniwala sa kanya yung mga tao na siya yung Kristo, na siya yung ipinangakong Mesaya, na siya yung tagapagligtas. Kaya nga sabi niya sa mga tao, kung di kayo makonvince dun sa mga sinasabi ko, dapat sa mga miracles na ginawa ko, ay na-convince na kayo. Kung alam niyo yung story nung pagbuhay ni Jesus dun kay Lazaro, sa John chapter 11, si Lazaro ay nasa loob na ng libingan for 4 days. Nakalibing na siya ng 4 na araw. 4 days na siyang patay. Nangangamoy na. Inaagnas na. Kung ano man yung embalming procedures na meron sila dati, tapos na-embalsam mo na. Hindi ko nga alam kung may internal organs pa tong si Lazaro nung oras na to. Kasi 4 days na siyang patay. Sa panahon natin, nakasemento na yan. Sa panahon nila, nakasarado na yung libingan. Nagulong na yung bato. Pero anong ginawa ni Jesus? Sabi niya, pinabuksan niya yung libingan at nanalangin siya. Sinabi, pagkatapos niyang manalangin, sabi niya, Lazaro, lumabas ka. And verse 44, lumabas nga si Lazaro. Paano mong hindi paniniwalaan yung isang tao na bumuhay sa isang patay na 4 na araw ng patay? 4 na araw ng nakalibing. Jesus performed miracles to prove and back up yung sinasabi niya na totoo at maaasahan yung sinasabi niya na siya yung tunay, na siya yung tunay na tagapagligtas, na siya yung Kristo. Pero dahil kahit ganun pa man, kahit gaano pa man ka grandeur yung miracles na makita ng tao, kadalasan wala pa ring effect. Dahil ang pagsunod sa Panginoong Hesus ay isang inconvenience sa mga tao. And most of them chose convenience. So kayo, kung tatanungin tayo ngayon, ano yung choice nyo? Jesus or convenience? Siyempre, convenience. Well, Jesus, yung tamang sagot. Pero most of the time, convenience. Yung mga alagad naman, bakit sila binigyan ng kakayahan ng Diyos to perform miracles? I believe for the same reason. To prove and back up yung mga sinasabi nila, hindi na tungkol sa sarili nila, kundi tungkol sa Panginoong Hesus. Para patunayan na totoo yung sinasabi nila tungkol sa Panginoong Hesus. It's back up by miracles. Hebrew chapter 2 verses 1 to 4. Andito nila nakuha yung kakayahan na gumawa ng miracles. Babasahin ko po sa Tagalog. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. This pertains dun sa Old Testament, sa Old Covenant. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayun din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pinahalagahan o pahalagahan
ang napakadakilang kaligtasang ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakikinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda. Kahangahangang tanda, ito yung mga miracles at iba pang mga himala. At sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na pinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang tanda para patunayan. Dahil merong gustong patunayan ang Diyos, kaya nangyari yung mga miracles na ito. Sigurado tayo na totoo yung mga sinabi ni Jesus ayon sa kanyang mga salita tungkol sa kanyang sarili because ito ay verified by His works and miracles na ginawa niya. At sigurado din tayo na totoo yung sinabi ng mga unang alagad tungkol sa Panginoong Jesus dahil ito din ay verified by the works and miracles that performed not by the disciples, but by the Holy Spirit through them. Hindi naman nila yun magagawa kung hindi dumating sa kanila yung banal na Espiritu to empower them. Sa panahon nila, miracles are the only way to verify kung ang isang taong nagsasalita ay galing sa Diyos. Ito ay sinimula ng Panginoong Jesus at pinagpatuloy ng mga alagad for the people to believe. Kaya may mga miracles na nangyari dati. So ngayon, 20th century, kailangan nyo pa bang makakita ng miracles para maniwala sa Panginoong Jesus? Kailangan, hindi ba't ang pagkabuhay at pag-akyat ng Panginoong Jesus is the ultimate miracle for us? Kailangan pa ba itong i-verify ng mga miracles samantalang na-verify na to ng mga alagad na nabuhay at namatay para sa mensahe ng Panginoong Jesus and verified by the 500 na katao na nagsabi na nakita nila na buhay ang Panginoong Jesus. Hindi na natin kailangan ng further verification through miracles. Pwedeng mangyari, pero there's no need. Sa panahon ngayon, ang nangyayari, mas misleading pa nga pag may miracles Mas nalilito pa yung tao. May nabuong mukha dun sa ulap ng isang mukha ng lalaki. Sinamba na nila yung ulap. May nabuong mukha ng isang babae pagkatapos putulin yung puno. Sinamba na nila yung puno. Si Mama Mary daw yon. Kung ang isang pastor ay pumasok sa isang ospital, well, try to imagine this. Si Pastor Derek ay pumasok sa isang ospital, tapos pinanalangin niya lahat ng tao doon sa ospital, let's say sa PGH, Philippines General Hospital, o sa St. Luke's, o kahit anong ospital. Pinanalangin niya lahat ng may sakit doon sa ospital na yon. Tapos paglabas niya, nagsunuran sa kanya lahat ng mga may sakit at gumaling na. Nawalan na ng pasyente doon sa ospital. Sigurado, sisikat yung pastor. Hindi si Kristo. Pag nag-preach yung pastor na yun sa isang church, sigurado puno. Pero pag lumipat na siya sa ibang church, magsusunuron na yun. At yung naiwang pastor dun sa church na yun, wala nang miyembro. Kahit magkapareho lang sila ng mensahe na sinasabi. Kahit magkapareho lang sila ng Bible na binabasa. That's the danger sa panahon ngayon ng mga miracles. At kung niisip nyo na, or kung di kayo naniniwala na may mga miyembro na sumusunod sa mga pastor at iniiwan yung kanyang mga sariling churches para sumunod dun sa pastor, maniwala kayo. Nangyayari na yan dito. Sa pastor nakatingin, hindi kay Kristo. Kung dati ay mahirap i-convince yung mga tao kahit may mga miracles, I don't think there will be any difference today. Baka nga worse pa yung mangyari. So, pwede pa bang mangyari yung mga miracles today? Sure. Kaya pa bang gumaling ng isang taong may taning na yung buhay dahil sa cancer na ipagpe-pray natin o pinag-pray natin? Why not? But what's the point of healing the body kung pag namatay naman yung isang tao, ay sa impyerno naman siya pupunta?
Magiging masaya tayo kung gagaling yung isang tao na pinagpipray natin na may sakit at malapit ng mamatay. Pero higit, nakagalakan yung mararamdaman ng isang Kristiyano kung yung tao na ito ay mananampalataya sa Panginoong Hesus. At pag namatay siya, ay makakamtan niya yung buhay na walang hanggan. Kasi pag gumaling man siya, mamamatay din naman yan eh. Pero once na nasa kanya ng Panginoong Hesus, hindi na siya mamamatay kahit kailan. The only miracle that we need sa panahon natin ngayon ay yung miracle of repentance. Na dahil yung isang lalaki ay nakarinig ng mabuting balita ni Kristo, nag-decide na siya na bumalik sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak na araw-araw hinihintay siya at iniwan na yung kanyang maling relasyon. Iniwan na yung kanyang kinakasama. That's the miracle that we need today. Na yung kapatid mo nalulong sa bisyo, isang araw, lumapit sa'yo, sinabi sa'yo na, kapatid, sasama ako sa'yo sa linggo sa church. Magsisimba din ako. Kasi hindi ko na makita yung kagalakan, hindi ko na mahanap yung kagalakan doon sa mga bisyo at sa mga barkada. Na yung kapitbahay nyo na dati ay sugalan yung bahay, ngayon ay doon na kayo nag-Bible study. These are the miracles that we need today. Kailangan ng mundo ng miracle para gumaling ito sa sakit na kasalanan. At walang ibang solusyon dito kundi ang pagbabahagi natin ng mabuting balita ni Kristo sa lahat ng tao. Pinakamatinding sakit, pinakamalaking sakit, malalang sakit ng mundo ay kasalanan na kailangan ng solusyon ng mabuting balita. So sa lahat ng believers, be ready, be equipped to do the works of Jesus and to do greater things for Jesus. It is a guarantee if you believe na gagamitin ka ng Diyos ayon sa plano niya sa'yo. Gagamitin niya yung katabi mo ayon sa plano ng Diyos doon sa katabi mo. Obviously, hindi natin magagawa yung mga ginawa ni Jesus. As amazing kung paano ito ginawa ni Jesus, as nothing compares to Jesus. Pero pwede nating hayaan yung Holy Spirit to empower us na gamitin tayo to continue the works na sinimulan ng Panginoong Hesus, and we can depend on the Holy Spirit to empower us in doing the works of Jesus. Dahil ang makakagawa lang ng ginawa ng Diyos at makakahigit lamang dun sa ginawa ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos din. Kaya hindi na natin kailangang maguluhan or pigain yung utak natin. Paano mangyayari na magagawa ko yung ginawa ni Jesus and greater works pa yung magagawa ko? Dahil hindi natin ito gawain. Kung paanong gagawin ng mga tagasunod ni Kristo yung ginawa ni Kristo at mahigitan pa yon dahil sa sinabi sa text natin, ito ay gagawin ng Diyos at ipagpapatuloy ng Diyos ang kanyang gawain hanggang sa dulo. Pwedeng wala siyang gamitin na tao o kahit na sino, pero for our joy, para sa ating kagalakan, gumagamit siya ng mga tao, ng mga lagad. Pwede kanyang gamitin para sa gawain niya. Pero it's never our work. And by this, we are sure, we have this guarantee na ito ay magtatagumpay. At kung magtagumpay yung gawain ng Diyos dahil sa atin, ito ay dahil tayo ay mga instrumento lang ng Diyos at siya pa din yung gumawa at gumagawa sa lahat ng ito ayon sa kanyang kalooban. Verse 13 and 14, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Again, kung nagtatanong kayo, kapatid, applicable ba sa akin yung verse 13 and 14? Yes. And here comes the if. If we meet the condition. Ano yung condition? It's the same condition. Whoever believes in me, sabi ni Jesus. Faith. Faith is very important. O yung pananampalataya ay napaka-importante sa prayers, pagdating sa prayers. Kung wala kang faith, there's no point to pray.
And there will be no power in prayer kung walang faith. Kung di mo kilala ang Panginoong Jesus, if you don't believe in Jesus, kaya nga whoever believes in Jesus will have a guaranteed answered prayer. Pero kung di mo kilala si Jesus, how can you pray to a God na hindi mo naman pala kilala? Paano mo nalaman na sasagutin niya yung panalangin mo? Verse 13, whatever you ask in my name, kaya tayo nagsasabi so whatever you ask in my name, and then verse 14, ask me anything in my name. In Jesus' name. Ito kaya natin ginagamit yung in Jesus' name sa ending ng mga prayers natin dahil sa verse na to. Problema, yun lang yung napapansin natin kadalasan. Hindi na natin napapansin yung kasunod na sinasabi na that the Father may be glorified in the Son. That's the second condition for guaranteed prayers. It is for the glory. If it is for the glory of the Father, then it's a yes. Ang gusto lang natin dyan is whatever you ask in my name and then I will do. Tsaka yung if you ask me anything in my name, I will do it. Sa mga Old Testament Hebrews, napaka-importante ng pangalan. Dahil yung pangalan ng isang tao, it tells other people kung sino ka at kung ano ka sometimes. Ngayon, hindi na ganun eh. Minsan, ang ibig sabihin ng pangalan mo pala is beautiful. Yung pangalan mo pala is you are very beautiful. Pero ang tanong, kumain ka na ba? Well, ewan ko sa iba, pero sino sa inyo nakakaalam ng meaning ng pangalan nila? Ako hindi ko alam. Hindi ko alam kung may meaning ba yung pangalan ko eh. Dati importante yung pangalan. Kaya nga binabago ng Diyos yung pangalan ng isang tao. The moment na piliin niya yung isang tao, binabago niya yung pangalan kasi binabago na niya yung tao na ito. Hindi na siya yung dating tao na yon. Pag pinili ka ng Diyos, isa ka ng bagong nilalang. Isa ka ng bagong tao. Ito yung nangyari kay Abraham, ito yung nangyari kay Jacob. Pagkatapos silang piliin ng Diyos, binago ng Diyos yung pangalan niya. Ibig sabihin, hindi ka na ganyan. Ganito ka na. Dati importante yung pangalan. So pag ginamit natin yung pangalan ni Jesus para isara yung prayers natin, isinasara natin yung prayers natin with the meaning ng pangalan ni Jesus. Kung sino siya, kung ano yung kalooban niya at kung ano yung magagawa niya. And we can believe that there is power in the name of Jesus. Yun yung sabi sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. We pray in Jesus' name dahil alam natin na lahat ng dalangin ni Jesus ay sinasagot ng Ama. Yun yung binasa natin kanina. Nung sinabi niya, nung nag-pray siya bago niya buhayin si Lazarus, salamat kasi dininig mo ako at lagi mo akong dinidinig. So we pray in Jesus' name kasi alam natin na pagdating kay Jesus, lahat ng prayers niya ay sinasagot ng Ama. And that's our assurance. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng prayers natin ay prayers din ni Jesus. Pero that should be our goal, na para magkaroon tayo ng guaranteed na answer prayer, na yung prayer natin ay maging katulad ng prayer ni Jesus. So we can be sure na sasagutin tayo. Problema sa tao, kapag hindi sinagot ng Diyos yung panalangin natin, we start questioning. We start questioning the power of God. We start questioning the reality of God. We start questioning yung promises of God. Pero natanong ba natin, ito bang prayer natin, will it glorify God? Ito bang prayer natin, will it benefit the kingdom of God? Or yung prayers ba natin is always all about myself? Santiago chapter 4 verse 3.
Or James chapter 4 verse 3, sabi sa Tagalog, at humingi man kayo, sabi dito, humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Sa prayers natin, hindi tayo yung bida kahit sa prayers natin. Sa prayers natin, pag sinabi natin sa pangalan ni Jesus, sinasabi din natin na mangyari nawa ito sa kalooban ni Jesus. Yung prayers natin ay isang humble petition. Praying in the name of Jesus ay hindi parang meron tayong VIP card or VIP access sa langit na pwede nating makuha kahit anong gusto natin dahil lamang ginamit natin yung phrase na in Jesus' name. Praying in the name of Jesus is submitting to Jesus to check yung quality ng prayers natin. Kung ito ba ay nakahanay sa kalooban niya, sa plano niya, at sa kapurihan ng kanyang pangalan. So whenever we say, in Jesus' name, Lord, check mo nga yung prayers ko. Ito ba ay according to your will? Kaya it's very wrong na sabihin natin yung mga salitang, claim it in Jesus' name. Na parang walang choice ang Diyos kundi sundin kung ano yung gusto natin. Just because we claim it in Jesus' name. Sabi sa verse 13, that the Father may be glorified in the Son. Take note yung in the Son, sa pamamagitan ng anak. Kundi dahil kay Kristo, di natin magagawa yung prayer na ginagawa natin ngayon. Dahil wala tayong karapatan to call Him Father, kung di dahil sa Panginoong Hesus. Kaya nga, and listen, everyone, kaya nga, praying the name of Jesus is remembering yung ginawa ni Jesus na kahit sa ating prayer, inaalala natin yung gospel. At kung paanong dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Hesus, kaya tayo nakakalapit sa Ama. That's why we cry out, Abba, Father. Romans chapter 8, verse 15. Kung di namatay at nabuhay ang Panginoong Hesus, kung di dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, we cannot pray with freedom. We cannot say, Abba, Father. Walang hindi kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo, sa buhay mo. And if you truly believe in Jesus, sabi ng Panginoon, meron kang guarantee that His work will be your work and greater works you will do. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Meron tayong guarantee for greater works, for the works of Jesus. Meron din tayong guarantee of answered prayers. Guarantee na may nakikinig sa prayers natin. Guarantee na tutulungan niya tayo, provided na yung prayers natin, yung desire ng puso natin is approved ng Panginoong Hesus. At yung prayers natin has the intention to glorify the Father. Ito po ang salita ng Diyos sa umaga na ito. Pagpalain po tayong lahat.